Tara, samahan niyo ko at kilalanin natin ng kwento ng isa sa mga pinakabata at aaminin natin isa sa mga pinaka-iconic na bayan ng Pilipinas, walang iba kundi si Gregorio del Pilar, ang Batang General. Naisip nyo na ba yan? Gaano nga ba kabata pwedeng maging isang bayani? Kasi paano ang isang binatang tulad niya ay naging isang napakalaking simbolo ng katapangan para sa isang buong bansa? Halika, alamin natin ang kwento niya. Okay, so para talagang maintindihan natin yung kadakilaan niya, syempre kailangan nating bumalik sa simula. Sino nga ba talaga si Gregorio del Pilar o si Goyo bago pa man siya sumabak sa digmaan? So, heto na. Ipinanganak siya sa Bulacan taong 1875. Isipin nyo, yung Pilipinas noon nasa ilalim pa ng pamumuno ng Espanya. Pero may tensyon na sa hangin, di ba? Yung mga bulong-bulungan tungkol sa himagsikan, palakas na ng palakas. At dito mismo, sa ganitong magulong panahon, lumaki at nahubog ang pagkatao ni Goyo. At syempre, dahil sa mga nasasaksihan niya sa paligid, hindi nagtagal, tinawag na rin siya ng pag-ibig sa bayan. Alam niyo yon, tulad ng maraming kabataan sa henerasyon niya, hindi niya kayang talikuran lang ang panawagang lumaban para sa kalayaan. At dito na talaga magsisimula ang paglalakbay niya bilang isang revolusyonoryo. At ang naging entablado ika nga ng kanyang katapangan. Ito ay ang digmaang Pilipino-Amerikano. Kasi ang akala ng marami, tapos na ang laban pagkaalis ng mga Espanyol. Pero hindi pala. Biglang dumating ang mga Amerikano. At para sa mga revolusyonaryo, kasama na si Del Pilar, dito pa lang talaga nagsisimula yung totoong laban para sa kasarinlan. Grabe, tingnan niyo to. Sobrang bilis ng pag-angat niya. Isipin nyo ha, sa edad na 20 anyos, sumali siya sa katipunan. Pagdating ng 21, tenyente koronel na siya. At pagtungtong niya ng 23, general na. Sa loob lang ng 3 taon. Kitang-kita dito kung gaano siya kahusay na leader at kung gaano siya katapang sa labanan. Amazing, di ba? At lahat ng ito, lahat ng karanasan at katapangan niya, dito nahahantong. Sa isang napakatanyag at kritikal na kabanata ng buhay niya, ang labanan sa Pasong Tirad. Ito talaga yung pangyayaring mag-uukit sa pangalan niya sa kasaysayang magpakailanman. 6 na po, tandaan ninyo yung numerong yan, dahil yan lang ang bilang ng mga sundalong Pilipino na humarap sa isang misyon na parang imposible. 6 na po lang sila. Imagine that. Tingnan nyo yung agwat. 6 na tong sundalong Pilipino laban sa 500 sundalong Amerikano. 500. Ang misyon ni Del Pilar, hindi para manalo. Alam nilang imposible yon. Ang misyon nila ay i-delay, pigilan ang pag-abante ng mga kaaway para lang makatakas si Pangulong Emilio Aguinaldo. Sa madaling salita, isa itong suicide mission. At ito galing mismo sa talaarawan niya bago ang laban. Ramdam mo yung bigat. Sabi niya, nauunawaan ko kung gaano katinding gawain ang ibinigay sa akin. Alam niya. Pero ito yung part na nakakakilabot eh. Ngunit nararamdaman ko na ito na ang pinakamaluwalhating sandali ng aking buhay. Grabe, alam niyang posibleng katapusan na niya, pero para sa kanya, ito ang pinaka-glorious moment niya. Ganoon katindi ang paninindigan niya para sa bayan. At doon na nga, sa makikid na daanan ng Pasong Tirad, naganap ang kanyang huling pag-aalay. Isang sakripisyo na siyang magiging pinakadakila niyang pamana. Dito natin makikita na hindi nasayang ang buhay nila. Dahil sa katapangan ng 60 sundalong yon, nagtagumpay ang totoong misyon nila, ang makatakas si Pangulong Aguinaldo. At dahil doon, kahit pansamantala, na ipagpatuloy pa rin ang pakikibaka para sa ating republika. Okay, so pagkatapos ng lahat ng yan, ano ba talaga ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ng Batang General? Lalo na para sa mga kabataan ngayon, anong mapupulot natin dito? Simple lang pero napakalalim. Ipinakita niya yung katapangan kahit imposible ang laban, yung pagmamahal sa bayan na walang kondisyon at yung pagsasakripisyo para sa isang bagay na mas malaki kesa sa sarili mo. Higit sa lahat, ipinakita niya na ang edad ay numero lang. Ang pagiging bata ay hindi hadlang para manindigan at mag-alay ng sarili. Ang kwento niya ay isang malakas na paalala sa kapangyarihang taglay ng bawat kabataang Pilipino. At bilang pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa panahon natin ngayon, hindi man natin kailangang humawak ng armas,
Pero lahat tayo may kanya-kanyang pasongtirad. Mga pagsubok na sumusukat sa ating katatagan at paninindigan. Kaya ang tanong ko sa'yo, ano ang pasongtirad mo? At paano mo ito haharapin?